Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Arlito Ragonot, Milbert Lesodra, Sunny, at kay Odette Bautista ng Binyan, Laguna. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1371. Naglakad si Mandy Zimmer at nakipagkamay sa mga batang babae, pagkatapos ay ngumiti at ipinakilala si Harvey York sa lahat. Ito ang aking asawa, si Harvey. Darling, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito si Stacy Leo ng pamilyang Leo mula sa Hong Kong. Kahit na si Miss Leo ay isang kamag-anak lamang na collateral, siya ay lubos na maimpluwensyang babae. Dumating siya rito sa oras na ito upang mapalawak ang merkado ng Buckwood. Narito si Ray Flynn mula sa pamilyang Flynn ng Hong Kong. Narito ito. Ipinakilala ni Mandy ang bawat isa sa mga batang babae na iyon sa isang solong hininga. Napagtanto ni Harvey na ang mga kababaihan ay mula sa 4 na nangungunang mga pamilya mula sa Hong Kong. O sa halip, marami silang koneksyon sa 4 na nangungunang pamilya. Tiningnan ni Harvey si Stacy at kinumpirma na walang mga plano na inilatag si Quinton York. Dapat ay naging isang manipis na pagkakataon na nakilala siya ni Mandy kahit papaano. Nang walang pangalawang pag-iisip, ngumiti si Harvey sa paggalang at sinabi, "Kumusta? Ako si Harvey. Nice to meet you all." Sinukat ni Stacy si Harvey at malamig na nahumaling, lalo na matapos makita ang mga damit ni Harvey. Wala siyang balak na makipagkamay kay Harvey, kahit na itinuro ng kanyang tingin. "Mandy, niloloko mo ako." Nagpakita si Ray ng isang walang pagsasalita na ekspresyon, pagkatapos ay sinabi, "Kahit na hindi pa tayo nagkakilala, lahat ay taos-puso dito. Lahat kami ay nagpaplano na makipag-usap sa iyo sa gabing ito. At pagkatapos ay ito ang nangyari. Dinala mo ang iyong mabuting asawa. Ano, tinitingnan mo ba kami ng ganito?" Ang mga tunog ng iba pang mga kababaihan ay nag-echo, ang ilang mga bulong habang ang ilan ay tumawa ng malakas. Ngumiti si Harvey nang hindi na nagsabi ng isa pang salita at umatras ng ilang mga hakbang. Malinaw niyang sabihin na ang mga tinatawag na mga babaeng mayaman ay hinamak siya. Nais pa nila na makalayo siya kaagad, ngunit dahil nandito ang asawa ni Harvey, mananatili siya kahit na ano ang mga sasabihin tungkol sa kanya. Nagmadali si Mandy patungo kay Harvey at nagbigay ng isang humihingi ng tawad ng ngiti, pagkatapos ay sumagot, "Lahat, dinala ko ang aking asawa upang ipakita ang aking katapatan dahil alam kong lahat kayo ay makikipag-usap sa akin ngayong gabi. Sigurado ako na wala nang mas matapat kaysa sa mag-asawa na magkasama, tama?" Napabuntong hininga si Stacy sa sandaling ito at pagkatapos ay sinabi, "Nagsikap ako upang makuha si Sir Brock Park mula sa Star Stable na pumunta rito ngayong gabi. Mas mahusay kang kumilos ng maayos. Kung masaya si Sir Park, mas madali para sa kanya na pumirma ng $1 bilyong na kontrata sa loob ng ilang minuto." Sa kanyang talumpati, pagkatapos ay kumaway siya patungo sa direksyon ng ilang mga tao na hindi masyadong malayo. "Sir Park, dito." Di nagtagal, ang isang tao, na halos 5 talampakan at 9 na may isang matikas na hitsura, ay ngumiti mula sa malayo at lumakad. Siya ang tagapamahala ng negosyo ng Star Stable sa Southlight District, isang mamamayan ng Country J, si Brock Park. Si Brock ay itinuturing na isang mas mataas na op sa Southlight District ng Star Stable. Iyon ang dahilan kung bakit nakasuot din siya ng mga marangyang tatak sa buong malusog na pangangatawan niya. Mayroong ilang iba pang mga tao sa damit ng negosyo din. Parang mga tao sila mula sa Country J, na hinuhusgahan ng kanilang aura at imahe. Ngunit ang mga katayuan ng mga taong iyon ay bahagyang mas mababa kaysa kay Brock. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nagtipon lamang ng ilang mga hakbang paatras sa paligid ni Brock. Sir Park, kahit sina Stacy at Ray, ang mga mayayamang kababaihan mula sa Hong Kong, ay nakatayo lahat habang binabati si Brock na may mainit na ngiti. Ang Star Stable ay may kapangyarihan at pera, pagkatapos ng lahat. Ang kanilang mga negosyo ay nasa buong mundo, walang sino man ang maglakas loob na masaktan ang isang mas mataas na up mula sa Star Stable. Kahit si Mandy ay tinawag na si Brock ay Sir Park. Walang ibang paraan.
Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring malaking utang ang Regency Enterprise sa Star Stable, nagpakita si Harvey ng kakaibang ekspresyon. Ayon sa kanyang hiling, ang Star Stable ay dapat na umalis mula sa Southlight sa loob ng ilang araw, ngunit ang mga tinatawag na mas mataas na up ay hindi pa nakatanggap ng balita. Hindi inilantad ni Harvey York ang mahinang pagkakakilanlan ni Brock Park para sa kapakanan ni Mandy Zimmer. Pagkatapos ay magalang siyang bumati sa karamihan, "Nis na makita ka. Ikaw ay live-in na asawa ni Mandy. Narinig ko na pareho kayong kasal ng 3 taon, ngunit hindi ka pa natutulog sa kanya." Matapos ang maliit na usapan, napatingin si Brock kay Harvey na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. "Gamitin ang aking pangalan kapag nagkakaproblema ka sa paligid ng Buckwood sa susunod. Sasagutin kita. Sasagutin ko para sa iyo kung nagkakaproblema ka sa paligid ng Buckwood." Si Brock Park, na nagmula sa Country J, ay ipinagmamalaki na parang ito ang kanyang bansa. Para bang kontrolado niya ang lahat dito, si Stacy Leo at Ray Flynn ay parang mahiyain na nakikipag-usap sa iba at sinabi, tulad ng inaasahan ni Sir Park na maging dominante dito. Mahinahon na sumagot si Harvey, "Salamat, ngunit hindi na kailangan." Tumingin si Harvey kay Mandy pagkatapos ng kanyang talumpati. Pakiramdam niya ay hindi na kailangang mag-aksaya ng oras at gawin ito ang tinatawag na negosyo sa kay Brock. Mas gugustuhin niyang maglakad-lakad kasama ang kanyang asawa. Dahil kahit gaano man kalalim ang kanilang pag-uusap, malapit nang lumabas ang balita ng Star Stable sa Southlight sa loob ng ilang araw. Walang kahulugan upang makipag-usap sa negosyo kahit ano. Hindi na kailangan. Dapat ay may kakayahan ka. Malamig na tumawa matapos makita ang saloobin ni Harvey. Inayos niya ang lahat ng gabing iyon para kay Mandy na magpakita, ngunit hindi niya inakala na dadalhin ni Mandy ang kanyang live-in na asawa dito. Medyo nagagalit si Brock ngayon. Naglaki siya at sinabi kay Harvey, "Narinig ko na ang marumi lamang ay magiging live-in-in-law ng isang tao sa bansa H. Madali kong patayin ang mga taong katulad mo gamit ang aking mga kamay na hubad. Kung hindi ka asawa ni CEO Zimmer, wala ka rin karapatang magpakita sa harap ko." Isang pinananatiling lalaki na nagpapakita. "Sino ka sa palagay mo?" Malamig na napahagikhat si Brock. Ito ang isa sa kanyang karaniwang taktika. Ang pagbugbog sa kasintahan o asawa ng ibang tao at pag-alis sa kanya na puno ng kahihiyan, at pagkatapos ay magkakaroon ng pagkakataon si Brock na mamagaitan. Ang mga tao mula sa Country J na nakatayo sa likuran ni Brock ay alam kung ano ang nangyayari pagkatapos makita siyang nakipaglaban kay Harvey. Nagsimula silang lahat na makitugma ng paisa-isa. Isang karangalan para sa kay Sir Park na magpasakop ka. Ito ang iyong lubos na pagpapala. Gayunpaman, hindi mo alam kung paano mahalin ito. Ano ang isang biro? Ano ang karapatan mong manirahan sa lipunang ito kung hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo? Naniniwala ka ba na tuturuan ka namin ng ilang mga kaugalian? Si Sir Park ay isang taong mahinahon. Kung mayroon man, bibigyan ka nila ng mga sampal sa iyong mukha ngayon. Ang mga taong mula sa bansa J ay palaging kumikilos ng mataas at makapangyarihan, nang walang pag-aalaga sa mga tao kahit saan pa. Ang walang malasakit na hitsura ni Harvey ay lalong nagalit sa kanila sa sandaling iyon. Si Stacy at Ray ay nakatingin sa kay Harvey, na puno ng pagkasuklam kasama ang iba pang mga mayayamang kababaihan. Ang isang live-in na manugang na lalaki ay talagang may pagkamagalitin. Hindi ba siya dapat kumapit sa kay Sir Park ngayon? Habang ang mga batang babaeng iyon ay nagtatrabaho bilang magandang oras, ang live-in son-in-law na ito ay sumasabog na parang bagyo. Paano ito hindi magagalit sa kanila? Paano nila hindi maiinis si Harvey? "Sir Park, ano ang ibig mong sabihin?" Medyo nagdilim ang mukha ni Mandy sa sandaling ito. "Dinala ko ang aking asawa dito upang ipakita ang aming lubos na katapatan. Bukod, may nagawa ba siyang makakasama sa mga tao? Mayroon bang isang punto para sa iyo ang lahat upang mangutya sa kanya ng ganoon? Kung hindi mo kami tinatanggap, aalis na kami kaagad." Hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey, naghahanda na lumingon at umalis. Sina Stacy at Ray ay parehong nagyelo ng bahagya.
Hindi nila alam na si Mandy ang magiging proteksyon ni Harvey. Ang mukha ni Brock ay lalong lumala. Medyo nagdilim ang kanyang ekspresyon, lalo na matapos hinawakan ni Mandy ang kamay ni Harvey. Sa sandaling ito, inilipat ni Brock Park ang kanyang tingin kay Stacy Leo. Agad na hinawakan ni Stacy ang kamay ni Mandy Zimmer, hindi siya pinakawalan. "Oh, Mandy, nagbibiro lang ang lahat, hindi na kailangang magalit. Nais mo bang humingi ako ng tawad sa lugar ni Sir Park?" Tumingin si Harvey York kay Stacy at malapit nang sabihin, ngunit pinutol siya ni Mandy ng mahinahon bago pa man siya makapagsalita. Hindi mahalaga kung gaano siya kamasama ang buhay, siya pa rin ang konsultant para sa pamahalaan ng Buckwood. Lahat ay nakaramdam ng kawalang interes matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang mga tao ay alinman sa bansa J o Hong Kong. Hindi nila alam ang awtoridad na kinakatawan ng isang konsultant sa Country H. Ngunit matapos makita ang mabangis na mukha ni Mandy, mabilis na sinubukan ni Ray Flynn na mamag-aitan sa sitwasyon. Sa totoo lang, tama, lahat tayo dito ay upang magkaroon ng magandang oras ngayong gabi. Kumuha tayo ng isang magandang inumin para sa okasyong ito. Pumunta, dalhin ang Ace of Spades na itinago ko dito. Pagkatapos ay kumendat si Ray sa isa sa mga tagasunod ni Brock, si Curtis Park, pagkatapos ng kanyang talumpati. Pinakawalan ni Curtis ang isang nakaunawa na pagtingin sa kanyang mukha, pagkatapos ay lumakad patungo sa bar. Sa sandaling ito, pagkatapos ay sinulyapan ni Brock si Harvey nang may naniningkit na mga mata at malamig na sinabi, "Kaya paano kung ikaw ang konsultant para sa gobyerno? Ang pera ay siya pa rin ang lahat sa araw na ito. Huwag nating pag-usapan iyon. Ang bar na ito na nagkakahalaga kami ng hindi bababa sa $1,500 bawat gabi upang mag-book. Hindi ka rin makakarating dito minsan para sa buong taon sa maliit na sahod mo, tama ba ako?" Nagpapakita si Brock ng isang provokatibong mukha sa sandaling ito. Siya ang nakikipag-usap kay Mandy para sa negosyo ng gabing iyon, pagkatapos ng lahat. Inangkin niya na may kabuuang kontrol, hindi man lang nagmamalasakit kay Mandy na baka ito magalit. Bukod dito, nais ni Stacy at Ray na magkaroon ng kontrata kay Brock kasama ang iba. Siyempre, tatayo sila sa tabi niya, malamig na sumulyap si Harvey sa kay Brock at pagkatapos ay ngumiti. Taos puso kong inaasahan na maaari kang manatili na mapagmataas pagkatapos ng 2 araw. Hindi masyadong naisip ni Brock ang kahulugan pagkatapos marinig ang mga hindi malinaw na salita ni Harvey. Inisip lamang niya ito bilang ilang mga walang silbi na marumi na sumasabog na parang bagyo. "Sir Park, halika, magkaroon tayo ng ilang inumin. Mangyaring alagaan kami sa hinaharap." Nagpakita si Stacy ng isang magandang ngiti sa sandaling ito, pagkatapos ay nagkaroon ng isang toast kasama si Brock. Si Ray at ang lahat ng iba pa ay nagpunta din upang magkaroon ng isang toast kasama si Brock habang kumikilos ng cute, umaasa na si Brock ang mag-aalaga sa kanila sa hinaharap. Ang mas malaking kontrata, mas mabuti. Marami pang pera na kasangkot din. Si Brock ang tagapamahala ng negosyo ng Star Stable sa Southlight, pagkatapos ng lahat. Ang isang simpleng kontrata ay maaaring gumawa si Stacy at ang iba pa na maging mayaman. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga taong iyon ay patuloy na lumalapit sa kay Brock kahit sa publiko. Matapos mapahiya ang lahat sa paligid niya, si Brock ay nasa mabuting kalagayan, umiinom kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod. Nakakagulat ang kapaligiran. Di nagtagal, inanyayahan ni Stacy at ng iba pa si Mandy na magkaroon din ng toast kasama si Brock. Ngumiti si Mandy nang humihingi ng tawad. May hawak siyang baso ng fruit juice. Kahit na si Stacy at ang iba ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng baso ng alkohol, tumanggi pa rin siya sa lahat ng kanyang makakaya. Ngunit sa wakas ay walang ibang paraan. Pwede lamang pilitin ni Mandy ang kanyang sarili na magkaroon ng ilang baso ng alak. Isang guhit ng pula ang agad na nagpakita sa kanyang mukha sa sandaling iyon. Medyo namula si Harvey matapos makita ang tanawin. Naramdaman niya na si Brock at ang iba pa ay pinipilit si Mandy na uminom. Iniwan siya ng walang pagpipilian kundi gawin ito para lamang sa isang tinatawag na kontrata.
Ang lahat ng mga taong iyon ay malinaw na may mga plano sa kay Mandy. Iyon ang dahilan kung bakit agad na tinanggihan at kinutya si Harvey sa sandaling sumama siya. Naglakad si Harvey upang ihinto si Mandy, ngunit sinabi niya na maayos lang ito at sinabi kay Harvey na itigil ang pagkilos ng sobra. Halika, Sir Park. Magkaroon tayo ng isa pang toast. Matapos ang 3 buong pag-ikot ng alak, mukhang si Brock ay handa na siyang makipag-usap sa negosyo. Ang Regency Enterprise ay hindi masama, ngunit wala kang sapat na mga pag-aari. Dapat imposible na makapagtrabaho ka kasama ang Star Stable sa normal na mga pangyayari. Ngunit hindi mahalaga. Ako ang tagapamahala ng negosyo ng kumpanya pagkatapos ng lahat. Pamilyar ako sa kay Master Steve Lee, ang taong namamahala sa lahat ng gawain sa Buckwood. Sisiguraduhin kong makukuha ang kontrata kapag personal akong nakikipag-usap sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang lahat ng bagay. Si Master Steve ay anak ng kinatawan ng Star Stable. Magaling din siya sa panitikan at martial arts. Siya ay may kakayahang tao. Ngayon na narito siya, hindi ito dapat magtagal bago ang Buckwood, o marahil ang buong merkado ng Southlight, ay mapailalim ng kontrol ng Star Stable. Tiyak na tataas ang Regency Enterprise kung handa kang magtrabaho sa Star Stable. Hindi ito magiging malaking problema upang maging isa sa mga nakalistang grupo din. Si Brock Park ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng pagmamalaki, kahit na kung pinag-uusapan niya mismo ay si Steve Lee. Ayon kay Brock, si Steve ang tunay na pagmamataas at kagalakan ng Country J. Hindi maraming tao mula sa bansa H ang makakaya na kahit ihambing sa isang malaking karakter tulad nito. Sakto nang si Brock ay nagsasalita na parang bagyo, ang kanyang tagasunod, na si Curtis Park, sa wakas ay dinala na ang Ace of Spades doon habang nagpapakita ng isang mukha na hindi natapos na gawain. Sinulyapan ni Ray Flynn si Curtis at tinanong, bakit ang tagal mo? Naghihintay ang lahat ng inumin. Agad na sinimula ni Ray na buksan ang inumin mismo at ibinuhos sa malaking baso para sa lahat. Ngumiti si Brock at itinaas ang kanyang baso, at lumakad patungo sa kay Mandy Zimmer. Halika, Mandy, magkaroon tayo ng isang toast. Matapos ang baso na ito, ang aming pakikipagtulungan ay maaring itatakda sa bato. Umiling-iling si Mandy, Sir Park, hindi ko kayang uminom ng maraming alkohol. Sa palagay ko malapit na ako mahilo. Bakit hindi ko hayaan ang aking asawa na magkaroon ng isang toast sa'yo? Likas na alam ni Mandy na si Harvey York ay isang mahusay na manganginam. Dinala niya siya rito na may balak na hayaan siyang uminom din para sa kanya. Siya, nararapat ba siya? Si Brock ay nagpakita ng isang pekeng ngiti. Mandy, pinapakitaan kita ng lubos na paggalang dito. Pinaplano kong pumirma ng isang kontrata na may napakaraming pera sa linya, ngunit ayaw mong magkakaroon ng kaunting inumin para sa akin. Hindi mo ba sinusubukan na gumawa ng negosyo ngayon, ikaw? O sinusubukan mong ipahiya ako? Humihiling ka ng isang live-in na manugang na uminom kasama ko. Tinitingnan mo ba ako ng mababa katulad niya, CEO Zimmer? Malamig na napatawa si Brock habang naglalakad siya ng mas malapit kay Mandy. Naturally, hindi siya mahilig sa mga saloobin tulad ng pag-inom sa ngalan ng ibang tao. Malamig na tumatawa din ang kanyang mga tagasunod, si Stacy Leo at ang iba pang mga kababaihan ay pinipilit din si Mandy na uminom din. Mandy, nagsipag kami upang makagawa ng appointment sa kay Sir Park. Ang kontrata na ito ay talagang mahirap makuha. Para sa kapakanan ng lahat at sa iyong sarili, dapat mong inumin ang buong baso. Alam mo na ang tungkol sa mga taong ito ang bansa J. Ang anumang bagay ay nakukuha kapag sapat na silang umiinom. Kung hindi mo siya bibigyan ng respeto, hindi na kailangang makipag-usap pa sa negosyo. Hindi lamang ito ang iyong sariling negosyo na pinag-uusapan natin. Negosyo din ito para sa lahat na naririto dito. Medyo napangisi si Harvey. Kinamuhian niya ang mga tao na pilitin ang iba na gawin ang kanilang mga gusto.
Naglakad si Brock nang may hitsura na parang siya ang magpasya ng paghatol at sinabi, "Halika, Mandy. Pagkatapos ng inumin na ito, ibibigay ko ang lahat ng aking suporta sa Buckwood para sa iyo at sa Regency Enterprise. Maaari ko ring magkaroon ng pangwakas na sasabihin ngayon. 3 mga proyekto ang mayroon kami sa Star Stable ay ibibigay sa Regency Enterprise. Nag-usap na kami ni Master Steve. Kung hiniling ko, ang pagbibigay sa iyo ng lahat ng mga proyekto na mayroon kami sa Buckwood ay kasing dali ng pie." Si Stacy at Ray ay lubos na nagulat, kasama ang iba, matapos marinig ang mga salitang iyon. Ito ay tiyak na isang malaking pakikitungo pagkatapos ng lahat. Kung maaari silang mamahala sa lahat ng mga proyekto, ang bawat isa sa kanila ay maaaring maging mayaman. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga kababaihan ay naiiba ang pagtingin sa kay Brock. "Sir Park, napakalakas mo." Si Mandy natigilan ng bahagya din, si Sir Park ay malakas. Maaari niyang sakupin ang lahat ng mga proyekto ng Star Stable sa Buckwood na may isang solong salita lamang. Kabanata 1375. Of course kaya niya. Iniwas ni Brock Park ang kanyang kamay habang nagpapakita ng nakalalasing na mukha. Kahit na malakas si Steve Lee, hanggang kailan siya maaaring manatili sa Southlight? Hayaan ang Buckwood kahit na. Inaasahan ko na aalis siya pagkatapos ng 15 araw o higit pa. Kapag umalis siya, ang merkado ng Buckwood ay magiging akin na rin upang pamahalaan. Panigurado, lahat kayo ay magkakaroon ng malaking oportunidad kapag ako ang mamahala pagkatapos umalis ni Steve sa Southlight. Si Brock ay nasa mataas na espiritu habang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan sa lahat na naruroon. May mga tao na hindi alam ang karaniwang iniisip na siya ang aktwal na kinatawan ng Star Stable. Hindi mapigilan ni Harvey York ang kanyang pagtawa. Hindi siya masyadong tumingin kay Brock sa sandaling nakilala niya siya. Ngunit naramdaman ni Harvey na nanunood siya ng pagganap ng isang clown sa sandaling iyon. Hindi niya inisip na ang isang tao ay magiging ganito magpapakitang gilas sa araw na ito. Ipinakita ito ni Brock kahit na hindi niya alam ang tungkol sa Star Stable na nag-iimpake na ng kanilang mga ari-arian at aalis sa magdamag. Ligtas na sabihin na siya ay isang maliit na prito lamang sa kumpanya. "Napakagwapo mo, Sir Park." Gayunpaman, si Stacy Leo at ang iba pa ay nakatingin sa mga mata ni Brock na parang minamahal nila siya. "Sir Park, dapat mo kaming suportahan ng maayos. Ang pagpirma sa amin ng isang $10 milyong na kontrata bawat taon ay gagawin." Sa gitna ng kanyang talumpati, sina Stacy at Ray Flynn ay nilalandi si Brock sa sandaling ito. Mula sa paningin na ito, malinaw na hindi sila malapit sa mga pangunahing pamilya ng 4 na nangungunang mga pamilya sa Hong Kong. Lahat sila ay parang mga kamag-anak sa collateral. Kung hindi, bakit ibebenta nila ang kanilang sarili upang aliwin ang isang dayuhan? Ngunit para sa mga kalalakihan, sa halip ay pupunta sila para sa isang babae na hindi makakaya kaysa sa mga nasa harap niya. Kahit na sina Stacy at Ray ay tila hinog na sila para sa pagpili, kasama ang iba pang mga mayayamang kababaihan, si Brock ay hindi interesado sa kanila. Ang kanyang tingin ay nakarating sa kay Mandy Zimmer, na kasalukuyang nagpapakita ng kawalang interes sa kanyang mga mata. Alam ni Stacy kung ano ang iniisip ng lalaking iyon. Pagkatapos ay ngumiti siya kay Mandy at sinabi, "Oh, Mandy. Pinapakitunguhan ka ni Sir Park. Dapat kang uminom kahit na ano. Kung hindi, ito ay masyadong kawalang galang." Si Ray at ang iba pa ay tumawa at sinabi, "Oo, baso lang ito. E ano ngayon? Magkasama naman tayo sa hinaharap." Maaari bang ang mga tao mula sa Regency Enterprise ay hindi sumusunod sa mga patakaran ng negosyo? Babalik ka lang sa Silver Nimbus Mountain Resort na proyekto at hindi nakikipagsapalaran sa iba pang mga negosyo. Kung makakasakit ka sa Star Stable, hindi ito magtatagal bago ka mabangkarote. Laban sa pamimilit at pang-iinsulto ng karamihan. Ang ekspresyon ni Mandy ay nagbago ng walang kabuluhan. Maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin at abutin ang baso ng alkohol. Hindi siya natatakot sa ibang mga kumpanya at negosyo sa Buckwood, ngunit ang katayuan ng Star Stable ay hindi masyadong kapanipaniwala.
Maaari nilang durugan ang Regency Enterprise tulad ng isang bangkos ng mga langgam. Nais ni Mandy na makipagtulungan, hindi hanapin ang kanyang sariling kamatayan. Sa sandaling ito, si Harvey ay walang balak na hayaan si Brock na magpatuloy sa pagkilos. Kinuha niya ang baso mula sa kamay ni Mandy at casual na itinapon ito sa lupa. Sige, sapat na maglaro sa paligid. Hindi namin ito iinuman. Darling, umalis na tayo. Matapos makita na si Harvey ay hindi nagpapakita ng anumang paggalang at ang biktima ay malapit ng lumipad, si Brock, na nalalasing, ay nagbago ng walang kabuluhan. Ang kanyang kalmado at matikas na hitsura mula sa dati ay hindi na naroroon. Sinampal niya ang kanyang kamay sa mesa at galit na galit. Bastard, ang mga malalaking boss ay nakikipag-usap sa negosyo at gumagawa ng mga koneksyon. Kailan ka may karapatan para sa isang live-in na manugang na tulad mo upang makisali? May karapatan ka bang makipag-usap sa amin? Mabilis na sinubukan ni Mandy na mamag-aitan sa pangyayari, pagkatapos na nakikita si Brock na sa isang siklab ng galit. Sir Park, palaging ganito ang asawa ko. Mangyaring huwag magalit.